Nakilala ni Claire Piernock ang kanyang magiging asawa, si Robert, sa isang party. Marami ang nagsabi na nagkaroon sila ng mabilisang romansa at talagang napahanga ni Robert si Claire. Ikinasal sila makalipas lamang ang ilang buwan at nagkaroon ng anak na babae na si Natasha. Pagsapit ng 1987, nasa proseso na ng paghihiwalay sina Robert at Claire. Si Robert ay may bago ng kasintahan at nakatira na kasama ito. Si Claire at Natasha naman ay magkasamang naninirahan sa kanilang bahay kung saan madalas dumalaw si Robert. Bandang 4:00 ng umaga noong Hulyo 22, 1987, tumugon ang mga pulis sa isang tawag sa 911 sa Santa Clarita, California. Ang tawag ay tungkol sa isang posibleng aksidente sa trapiko sa isang liblib na lugar. Isang saksi ang nakakita sa kotse, isang black Cadillac, at inilarawan na may 2 babae sa loob ng kotse. Pagdating ng mga paramedic at pulis, natagpuan nila na ang Cadillac ay lumihis sa kalsada at bumangga sa isang poste ng telepono. Ang pinto sa gilid ng driver ay naiwan na bukas. Ang isang babae ay natagpuan sa ilalim ng dashboard at manibela. Ang isa pang babae ay natagpuan sa upuan sa harap. Pareho silang may malubhang pinsala sa ulo. Ang babae sa upuan ng driver ay patay na, ngunit ang isa pang babae ay may pulso pa. Siya ay isinakay sa ambulansya at dinala sa ospital. Bandang 4:45 ng umaga, tinawag ang departamento ng bumbero nang may nakaamoy ng malakas na amoy ng gasolina mula sa harap at likod na upuan at trunk ng kotse. Sinuri ng fire department ang kotse at pinigilan ang anumang posibilidad ng pagkalat ng apoy sa buong lugar. Ang gas leak ay napigilan lumala. Gayunpaman, 1 galon na lata ng gasolina ang natagpuan sa trunk. Natukoy ng isang arson investigator na maraming gasolina ang ibinuhos sa mga upuan ng kotse. Isang sintas ng sapatos na gawa sa balat ang natagpuan na bahagyang nakasabit sa balikat ng isa sa mga biktima. Isang bote ng whiskey ang natagpuan sa sahig ng kotse. Kakaiba ang eksena ng krimen. Walang pinsala sa manibela o windshield. Ngunit, may natagpo ang bahagi ng utak sa loob ng kotse. Parehong may malubhang pinsala sa ulo ang 2 babae. Ang mga pinsala sa ulo ay hindi tugma sa isang aksidente sa kotse. Sinuri ng mga pulis ang plaka ng kotse at natukoy na pagmamay-ari ito ng isang lalaking nagngangalang Robert Piernock. Isa sa mga biktima ay nakilalang si Claire Piernock. Ang kanyang pitaka at driver's license ay natagpuan sa loob ng kotse. Pumunta ang mga pulis sa address na nakalagay sa lisensya ni Claire. Nang walang sumagot, naglakad-lakad ang mga pulis sa paligid ng neighborhood at kinausap ang ilang mga kapitbahay. Sinabi ng mga kapitbahay na si Claire ay nakatira sa bahay kasama ang kanyang anak na si Natasha at sina Claire at Robert ay nasa proseso ng paghihiwalay. Si Robert ay nakatira na kasama ang kanyang bagong kasintahan, ngunit bumibisita pa rin sa kanyang asawa at anak. Mukhang nagsimulang magbago ang kanilang pagsasama nang maging teenager si Natasha. Naging marahas at hindi mapakali si Robert. Pumunta ang mga pulis sa ospital upang makita kung makakausap nila si Natasha. Ang jacket ni Natasha ay may matapang na amoy ng gasolina. Naniniwala ang mga pulis na ang gasolina ay ibinuhos sa kanya at sa kanyang ina. Si Natasha ay binigyan ng pampakalma na nagtamo ng ilang mga pinsala. Sinabi ng kanyang mga doktor na makakabawi rin siya kalaunan. Mga 5 oras sa pag-iimbestiga, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula kay Robert. Narinig niya mula sa mga kapitbahay na nasangkot sa aksidente sa kotse, sina Claire at Natasha. Sinabi ni Robert na nasa bahay ni Claire at Natasha siya kanina upang magpintura ng mga istante. Ayon kay Robert, sila ay nagiinuman at nagpatuloy sa pag-inom habang siya ay nagtatrabaho sa likod bahay. Sinabi niya na sila ay lasing na lasing at umalis ng bahay sakay ng kanyang itim na Cadillac. Pumayag si Robert na pumunta sa istasyon ng pulis para sa karagdagang interview, ngunit hindi siya sumipot. Sa istasyon ng pulis, natukoy ng mga arson investigator na may 2 magkahiwalay na pattern ng sunog sa kotse. Sinindihan ito bago ang banggaan, ngunit humina ang apoy pagkatapos ng aksidente. Ang isa ay sinindihan sa trunk at ang isa naman ay sa ilalim ng kotse.
Isang lubid ang natagpuang nakatali sa trailer hitch. Ang lubid ay sinindihan din. Isang piraso ng metal ang nakatali sa lubid. Ito ay nakatali sa ilalim ng tangke ng gasolina. Ang taong nag-setup nito ay naniniwala na tatama ang piraso ng metal sa tangke ng gasolina kapag bumangga ang kotse. Subalit hindi tumama ang metal sa tangke. Matapos hindi sumipot sa istasyon, pumunta ang mga pulis sa bahay ng kasintahan ni Robert. Hindi naniniwala ang kasintahan niya na sangkot si Robert. Sinabi ni Robert sa kanyang kasintahan ang parehong kwento na sina Claire at Natasha ay ninakaw ang kanyang kotse at inakala niyang ito ay isang aksidente sa trapiko. Sinabi ng mga pulis sa kanya na mahalagang makipag-ugnayan si Robert sa kanila. Matapos hindi sumipot, nagpadala ng liham ang abogado ni Robert sa mga pulis. Sa liham, sinabi ni Robert na wala siyang kinalaman sa pangyayari at hindi siya makikipag-usap sa kanila dahil siya ay isang whistleblower para sa estado ng California. Sinabi niya na natatakot siya para sa kanyang buhay at maaaring sangkot ang mga pulis sa isang sabwatan upang patahimikin siya. Sigurado si Robert na siya ang target ng aksidente sa kotse. Mga 2 araw pagkatapos ng aksidente, pumuti ang kalagayan ni Natasha. Sinubukan ng mga pulis na makausap siya. Nagsalita si Natasha sa episode na ito sa kondisyon na hindi siya ipapakita sa kamera para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Natasha na umuwi ang kanyang ama noong Hulyo 22 at nagsimulang magreklamo. Sinabi niya na sinusubukan niyang umiwas at pumunta sa kanyang kwarto. Hinawakan ni Robert si Natasha sa leeg at inilagay siya sa kama. Sinabi ni Natasha na nilagyan siya ng maskara sa mukha. Ang maskara ay may butas sa bibig. Pinilit ni Robert na ipainom ang alak sa kanya. Naalala ni Natasha na narinig niyang pumasok ang kanyang ina sa bahay at inatake din siya ng kanyang ama. Dinala niya silang 2 sa kotse. Sinabi ni Natasha na hindi niya naaalala ang tungkol sa aksidente sa kotse at nagising na lang siya sa ospital. Tinanong ni Natasha kung nasaan ang kanyang ina at nalaman niyang patay na ito base sa mga reaksyon ng mga doktor. Sinabi ni Natasha na natatakot siya na baka malaman ng kanyang ama na buhay pa siya at bumalik para patayin siya. Naglagay ng pulis ang mga awtoridad sa labas ng kanyang silid sa ospital sa lahat ng oras. Bumalik ang mga pulis sa bahay ni Claire at Natasha upang maghanap ng mga ebidensya tungkol sa kanyang kwento. May mga bakas ng dugo sa mga pader. Natagpuan nila ang maskara at tubo na inilarawan ni Natasha. Ang parehong uri ng metal bar at lubid na natagpuan sa kotse ay natagpuan din sa loob ng bahay. Si Robert ay mahilig magsulat ng mga notes at nagsulat siya ng daan-daang mga hindi maayos na mga notes. Kinuha ng mga pulis at dinala ito pabalik sa istasyon ng pulis. Noong Hulyo 24, idineklara ng medical examiner na ang pagkamatay ni Claire ay resulta ng aksidente sa kotse. Tumanggi ang medical examiner na baguhin ang sanhi ng kamatayan na ikinagalit ng mga pulis. Hiniling ng mga pulis sa punong medical examiner na magsagawa ng isa pang autopsy. Sa huli, binago niya ang sanhi ng kamatayan sa pagpatay dahil sa blunt force trauma. Sa puntong ito, hindi na matagpuan si Robert at sinabi ng kanyang kasintahan na hindi niya alam kung nasaan ito. Noong Hulyo 25, nakakuha ng search warrant ang mga pulis para sa mga bank statement ni Robert. Nag-withdraw siya ng malaking halaga mula sa bangko. Noong Hulyo 23, isang araw pagkatapos ng pagpatay, nag-withdraw siya ng humigit kumulang $50,000. Pinaniniwala ang plano na niyang tumakas bago pa man niya gawin ang krimen. Sa parehong araw, bumalik ang mga pulis sa bahay ng mga Piernock upang magsagawa ng masusing forensic search. Sa sala, nag-react ang luminol sa dami ng dugo na kasing laki ng katawan. Nakipag-ugnayan ng abogado sa diborsyo ni Claire na si Victoria Doom sa mga pulis matapos maglabas ng artikulo ang LA Times tungkol sa kaso. Sinabi ni Victoria na sinabi ni Claire sa kanya sa isang liham na kung may mangyari sa kanya, si Robert ang may kagagawan nito. Sinabi rin ni Victoria na kinumbinsi ni Robert si Claire na ipagpaliban ang kanilang diborsyo ng 6 na buwan upang makakuha siya ng pondo para sa isang bagong negosyo. Sa loob ng mga buwan na iyon, plano na ni Robert na patayin ang kanyang asawa at anak. Kung patay na sila bago mag-Agosto 1, makikinabang siya sa mga insurance at mga ari-ariang maiiwan.
Lumabas si Natasha sa ospital matapos ang humigit kumulang 8 araw. Gusto ng mga pulis na ilagay siya sa isang safe house hanggang mahuli si Robert. Tumanggi si Natasha at nais manatili sa isang kaibigan sa Santa Clarita. Nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang kapitbahay kung saan nananatili si Natasha. Naniniwala ang kapitbahay na may nakita silang nagmamasid sa bahay. May nakalagay na for sale sign sa bakuran. Sinabi ng kapitbahay na may isang lalaki na huminto at nagbigay ng business card na nagsasabing siya ay isang realtor at nais tingnan ng bahay. Sa pamamagitan ng isang larawan, kinilala niya si Robert Piernock bilang ang lalaking nakita niya sa kanyang pintuan. Sa huli, lumipat si Natasha sa ibang estado upang makalayo sa kanyang ama. Muling kinausap ng mga pulis ang kasintahan ni Robert, ngunit hindi niya sinabi ang kinaroroonan nito o inamin na sila ay nag-uusap. Naglagay ng surveillance team ang mga pulis sa kanya. Noong Setyembre 3, sa wakas ay inamin ng kasintahan ni Robert na sila ay nag-uusap matapos siyang marinig na nakikipag-usap kay Robert sa isang payphone. Sinabi niya sa mga pulis na nasa Vagabond Inn sa Woodland Hills si Robert. Naaresto si Robert noong Setyembre 4. Nasa Las Vegas si Robert at nagpagawa ng plastic surgery upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang silid sa motel, natagpuan ng mga pulis ang humigit kumulang 20,000 dolyar at mga travel brochure para sa Australia. Kinasuhan si Robert ng first-degree murder. Naniniwala si Natasha na nananatili si Robert sa motel na ito dahil malapit ito sa bahay ng kaibigan ng kanyang ina. Noong Oktubre 1971, nagsimula na ang paglilitis kay Robert. Pinalitan niya ng ilang beses ang kanyang mga abogado habang naghihintay ng paglilitis. Habang sinusuri ng mga pulis ang mga sulat kamay na tala ni Robert, nakakita sila ng isang to-do list para sa pagpatay. Isinulat ni Robert ang eksaktong anggulo na kailangan niyang gupitin ang metal pipe. Isinulat niya ang HC na nangangahulugang handcuffs. Ang FM ay nangangahulugang face masks. Isinulat din niya ang tungkol sa pagbili ng mga bote ng alak. Pinaniniwalaang si Robert ang nagmaneho papunta sa lugar at inilipat sina Natasha at Claire sa harapang upuan. Pagkatapos ay binugbog niya sila sa ulo gamit ang metal bar. Binuhusan sila ng gasolina at pati na rin ang trunk ng kotse. Inilagay niya ang paa ni Claire sa gas pedal at tinali ang sintas ng sapatos upang mapanatili ang gear shift. Nang mabigo ang kanyang plano, kinailangan ni Robert na mag-imbento ng kwento sa mga pulis at tumakas sa lugar. Ang pag-uugali ni Robert sa kanyang paglilitis ay labis na ikinagalit ng hukom. Ilang beses na inalis si Robert sa korte dahil sa mga pagwawala habang binabasa ang hatol, kaya't iniutos ng hukom na pusasan ang kanyang mga kamay sa likod at takpan ng duct tape ang kanyang bibig habang nasa korte. Ang kasintahan ni Robert ay inaresto at kinasuhan bilang accessory pagkatapos ng krimen. Napatunayang nagkasala si Robert ng pagpatay. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Si Robert ay hinatulan din dahil sa pag-upa ng isang kapwa bilanggo upang patayin sina Natasha at ang abogado ni Claire na si Victoria Doom. Inutusan si Robert na magbayad ng $11 milyong kay Natasha para sa maling pagkamatay ni Claire. Ngunit walang malinaw na impormasyon talagang nagawa niya ang pagbabayad. Dahil sa kanyang pagkakakulong at sa mga pangyayari, tila malabong nagawa niyang tuparin ang obligasyong pinansyal na ito. Noong Disyembre 2021, namatay si Robert sa bilangguan matapos siyang mahawahan ng COVID-19.